ba kung bakit ayaw namin ng gera? Sa personal ko, ang aking lolo, pinatay ng mga Hapon. Mapagsik ang mga Hapon. Hindi nyo naabutan yan. Pero kunikwento na aking ama. Siya ay 8 taon gulang lamang nang mapatay ang aking ama. Ayaw namin ng gera. Bakit? Walang nananalo. Lahat ng pinasukan ng US nagka-leche-leche. Sa Latin America, may tinatawag na Banana Republic. Bakit? Pinasukan nila. Lahat ng mga diktador doon, bumagsak. Ang bansa nila naghihirap. Ganito rin mangyayari sa atin. Pag pinayaguyahan natin si Marcos, US proxy war. Ako bilang Chino, ayaw namin ng gera. Gusto namin negosyo lang. Ang bansang China, nakita nyo bang ang tawag dito, nag-invade ng ibang bansa? Lumusog pa sila? May nangyayari ngayon. Pinapalabas ng gobyernong to. Paggalit kayo sa mga Chino. Ang tawag nila doon, Sinophobic. Gusto nila magalit. Pinapalabas nila masama. Pasensya na kayo, hindi ako sanay. Ito ay extemporaneous speech. Tinawag lang akong biglaan. Maraming salamat po. Magaling! Ako ay nagpapasalamat sa KOJC. Winelcome nila kami. Ramdam ng ramdam po. Everybody is welcome! Pati SMNI. Pati sa mga vloggers. Salamat. Mabuhay ang Filipino-Chinese community! Filipino-Chinese cooperation! Salamat po. Okay? Very simple, pero ang binanggit ni Brother Ronald, Brother Franco, was very clear. Ang digmaan at tapang-tapangan ni Marcos Jr. sa sulsul ng kanyang amo na Estados Unidos magdudulot ng kamatayan at pagkalwasak at pagkalugmok ng buong sambayan ng Pilipino, at hindi natin papayagan ang kanyang kabaliwan sa digmaan. National ka, Eric, ang digmaan na kanyang dinadala pati sa loob ng Pilipinas, binitbit niya ang libo-libong pulis. Para sino kalaban? Mga sibilyan na mamamayan, religious missionary, workers ng simbahan, kabataan, kababaihan, inutil, tuwag! Papayag ba tayo noon, mga kababayan? Hindi tayo papayag doon, kaya ipagpatuloy natin ang pagpapahayag ng ating mga kababayan kung gaano ka-importante ang pakikiisa ng bawat Pilipino dito sa Liwasang Bonifacio. Mula Canada, para ipakita kung gaano niya kamahal ang ating bansang Pilipinas. Ayun! Yan yung sakripisyo na kinakailangan ng bawat Pilipino. Na ganun kabigat ang iyong pag-ibig para makisimpatsya sa ginagawang paglabag sa batas ng ating kapulisan. Hindi ko na po pananagan. Pag-ibig sa tinubuang lupa, ang kanyang bitbit kahit siya ay napakalayo na, ang ugat at puso ng pinanggalingan ay nandito sa kanyang pinakamamahal na bansang Pilipinas, si Ginoong Freddy, hindi Mercury, Freddy Baguno, dating aktivista sa Pilipinas, ngayon ay leader ng Filipino community sa Canada. Okay. Sama ng chatting. Marcos resign! 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 Lisa Tanas! Lisa Tanas! Lisa Tanas! Lisa Tanas! Lisa Tanas!
Tambaloslos! 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 Gandang gabi po lahat. Ako po si Freddy Bagono. Kararating ko lang ng Huwebes upang makisalamuha at makiisa sa ating mga kapatiran at mga kasama dito sa Pilipinas. Hopefully, this weekend, I will go to the New Jerusalem, Davao this week. Kasi pauwi na ako sa September 15. 18 days lang ako dito. Anyway, wala naman akong gagawin sa Canada. Ako po ay isang retiro. Ako po ay dati ring kasamahan ni Kay Eric sa movement. Ako po ay nagturo sa PUP. Ang PUP, isang katodak aktivista. Kami yung mga nagtuturo doon. Okay. Ako po ay KOJC, Vancouver, BC, Canada. Do they realize whom they are fighting for in Metro Manila? Hindi pa niya na-realize kung sino ang inaaway itong mga bangag na partido sa Pilipinas. Yes. Yan po ay ang Kingdom of Jesus Christ! Kingdom of Jesus Christ! Matakot sila! Ang kinakalaban nila ay Jesus Christ! Let me tell you about the Kingdom of Jesus Christ. Kasi yung iba po mga issue muna, no? I'll talk about the Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of Jesus Christ is not a religion or denomination. It is an extension, spiritually, it is an extension of heaven on earth. Inhabited by new people with new spirit of repentance and obedience. Our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Doctor of all doctors, the name above every name. Alam nyo, nag-enjoy din kami sa Canada dahil pinaglaban namin si Bongbong, no presidente. Nagudol din po kami. Napasama ko sa SMNI sapagkat the only broadcast coverage sa Canada ay ang SMNI. Tahimik ang mga ibang mainstream media. Kaya ang laki ng pasasalamat namin sa SMNI. Mabuhay ang SMNI! Buhay ang SMNI! Boses ng katotohanan! Mabuhay ang Maisog! Mabuhay ang Marcos! Alis dyan sa buong bansa!